during the pandemic, ang dami nag-close. So, isa to sa nag-shortcut ako dito na nakapaskil na for rent. Kaya nakuha ko to. Which is, pabor naman dahil malapit tayo sa, sa Batters and Wilson. Dito nga, paggaling ko, parang kala mo, nasa Quiapo ko eh. Dahil yung mga tao dito, ng mga nagsisimba, nagmimili, sa groceries, lahat Filipinos. Ahente ako. Sales manager ako na isang company dito na sa food, sa desserts. So, yun, marami akong kilalang Filipino stores. Di habang lockdown, nag-start kaming gumawa sa bahay. Siyempre, with my contacts, inalok ko sa mga Filipino stores na kakilala ko hanggang sa mga Filipino grocery stores, ganun. And then, noong 2021, nakuha tong place. And then, of course, now may talagang binabayaran ka na. Then you have to work hard now. So yun, that's the time na talagang we push. Kasi sa akin naman, como trabaho ko ay sales. So sabi ko, kung gaano kayo kadaming magawa, kaya kong i-push yan. So that's how it started. Basically, ako rin na nagdi-deliver. Together with, pagka nag-deliver kasi ako, kasama na yung sales call. Para, madagdagan ang mga orders natin. Ayan, everyday, ganun lang. Load, tapos deliver. Ang dami naming sinubukan ng pandemic. Ang nag-click and also medyo, I shouldn't say medyo madali, pero medyo hindi siya ganun ka-time consuming. Nag-click yung Hopia. Bali, ano yung mo? Yung marami. Ubi, baboy, ubi, tapos ubi langka, and munggo, right? Okay. Ito yung hopiang baboy. Ito ay nag-start sa bahay. Ito pa lang ang flavor na ginagawa ko noon. Pit-pit pa siya dati. E ngayon, naging bilog na siya, like hopia na talaga, onion siya. Wala talaga siyang baboy. Just the name. Kasi kung minsan, may nagtatanong, ba't walang baboy? Kung ano yung nabibili ko sa mga Filipino store dati, like na hopia, which is inadjust ko na rin. Kung minsan nagsisearch ako sa nagsisearch din ako, nagtitimpla ako, may idadagdag ba, iba-iba bawas, ganon. So, ayun ang hopiang baboy ko na ngayon. Gusto ko lang yung sakto lang yung lasa, kasi kung minsan din, may mga bumibili na ayaw nila ng masyadong matamis. Palagi kong sinasabi sa kanila, pag nagtimpla, less sugar, lahat makakain ng hopia natin. Basically, kailangan ko ng 120 packs para sa Filipino stores. Okay, for tomorrow. Tapos, yung mga bibingka at saka other items. 10 each store. Actually, yung partner ko ang mahilig mag-bake. Siya yung nag-start sa bahay, to do whatever. Ako, hindi naman ako tumutulong dahil nasa labas yung utak ko eh. Gusto ko ilabas, gusto ko lumabas, gusto ko work, right? Ganun na nangyari. Sila ang nag-develop ng product at ako lang ang naglalabas. On the way na tayo mag-deliver, ako naman, ang ginagawa ko sa delivery, area by area para, tipid sa oras, tapos gasolina, of course.
Kaya nga minsan sinasabi nga nila, ang tagal-tagal ko mag-deliver. Dahil syempre, pagka-deliver, di naman ibabaksak ko lang na gano'n. Syempre, makapagkwentuhan pa, di ba? Chismis. Saka syempre, nandun na rin nga yung, sige, order ka pa. Sales call na rin all together. Hit and miss yan eh. So, nag-hit. So, dahan-dahan, yun nga, with also the help of Taste of Manila, sumali kami dun. And then, after the event, about a week after, may kumakatok na. Okay? Nakita ka namin, nag-ano kami doon sa festival eh. So, pwede bang bumili? So, at that time, doon kami nag-decide to open the store. Sa lahat ng negosyo, may downtime din. First quarter pa lang, hanggang ngayon, medyo mahina. Kaya hindi lahat ng negosyo puro success. Meron din pababa, which is, this year, everybody's feeling it. Kahit malalaking grocery, nagbawas sila ng mga order. Kaya ganun lang yun. Pero sige pa rin. Very glad na natulungan ako ng mga Filipino community in general. From Filipino stores hanggang Filipino groceries, sila yung tumulong sa amin. Mahilig kasi ako nag-experiment kung anong pwedeng ipalaman ko sa kopya. Meron naman na talagang kopya pastillas, pero nag-experiment uli ako para sa Kopya Factory. Kung ano yung lasa niya, may sarili siyang lasa ng pastillas. Nung pandemic, nagagawa ako ng pastillas. May mango, may ube, yung regular, then yung may pineapple. Bakit kaya ako magsubok din ng pastillas na kopya? And then, ganun din na naman, napag-isipan ko na naman, which is yung ube langka, pinaghalo ko sila sa isang hopya. Merong langka, merong ube. Nakakatulong naman ako kahit paano. Marami tayong mga Filipino brothers and sisters natin na tumutulong sa atin. At least maraming walang trabaho ngayon, to be honest. And at least kahit paano yung mga nag-work sa akin, meron silang magandang trabaho at natutulungan ko rin. At the same time, natutulungan din nila.